Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Presensya ng mga sundalong Amerikano sa Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur, purong retrieval at recovery operations lamang ng mga debris ng bumagsak na eroplano ayon sa 6th ID. 16 na loose firearms isinuko ng mga residente ng Datu Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur sa militar. Resolusyon na nananawagan sa otoridad na magsagawa ng investigasyon at agad resolbahin ang mga insidente ng pamamaril sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sulu, pinagtibay ng BTA Parliament. COMELEC, PNP, AFP, PCG, MILG at MBHTE nagharap sa 3rd Regional Joint Security and Control Center meeting para sa May 2025 national at local elections. Mga posters ng mga national candidates tinanggal ng COMELEC sa pag-arangkada ng kampanya simula February 11. Resolusyon na humihiling sa Office of the Chief Minister na maglaan ng 10,000 piso bilang inflation relief assistance para sa mga opisyal at empleyado ng Bangsamoro Government, pinagtibay ng BTA Parliament. At low pressure area na mataan ng pag-asa, northeast monsoon, easterlies at shear line, patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Hindi naman pwede na we just decommission na wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM wants development, and that's the reason why we ratified the BOL. That was the dream of each and everyone living in the Bangsamoro. Gusto kang paalisin sa kabila ng zero na pagmamahal. Panahon na ba para nag-repeal at pag-ibayin ang mechanism na tumatakdaw sa panahon ng ANP at MILF? Para maging isang dominant political party ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Assalamualaikum, mapya magabi sa Lacano, Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Ako si Lirio Bompat at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Nag-pull out na sa Barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur ang mga sundalong Amerikano matapos manatili ng ilang araw sa lugar. Sinabi ng tagapagsalita ng 6th Infantry Division, Lieutenant Colonel Roden Orbon, na retrieval at recovery lamang ng mga debris ng bumagsak na eroplano ang pakay ng mga ito sa lugar. Ang detalye mula kay Joelyn de la Cruz. Kumakalat sa social media ang mga larawan kung saan makikita ang mga sundalong Amerikano sa Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano, sakay ang 4 na pasahero na nasawi sa insidente kabilang na ang 3 banyaga. Sinabi ng tagapagsalita ng 6th ID, Lieutenant Colonel Roden Orbon, retrieval at recovery operation ang pakay ng mga sundalong dayuhan sa lugar kaugnay sa bumagsak na eroplano. Opo, yun po yung ano nila doon. Sila yung ano doon, nanguna sa retrieval operations, pag-recover ng mga debris. Hindi naman po nagsasagawa ng military operations itong mga ito sa area. So, ang ginawa po nila doon is purely retrieval lang, recovery ng mga gamit sa bumagsak po na aeroplano.
Nag-pull out na kagabi ang mga sundalong Amerikano sa lugar ayon sa 6th ID. Mga ilang araw din sila doon nagsimula silang pumunta doon, I think February 7 or 8. Pero as of kagabi, mga alas 8 kagabi, nag-pull out na rin po sila na kompleto na nila yung mission nila doon, yung pag-retrieve ng mga debris ng nag-crash na aeroplano. So as of kagabi ma'am, February 11, 8 p.m., nag-pull out na po sila sa area. Isinuko ng mga residente ng Datu, Saudi ang patuan sa militar ang 16 na loose firearms. Ayon sa 6th Infantry Division, bahagi ito ng pakikiisa ng mga residente sa Small Arms and Light Weapons Program ng gobyerno. Ang detalye mula kay Naphtali Bendol. Ayon kay 92nd Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel Christian Cabading, bahagi ito ng pakikiisa ng mga residente sa Small Arms and Light Weapons o SALW program ng gobyerno. Isinuko ang mga baril at 10 ng Pebrero na kinabibilangan ng 2 caliber 50 sniper rifle, isang 7.62mm sniper rifle, isang 5.56 mm Ultimax 100 LMG, isang 12-gauge shotgun with M203 grenade launcher attached, isang 40mm RPG, dalawang 40mm M203 grenade launcher, dalawang 9mm submachine gun, isang 9mm Uzi submachine gun, isang caliber 38 revolver pistol, isang granada at 2 bala ng RPG. Sinabi ni 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Brigadier General Donald Gumiran na layunin ng SALW Management Program na tiyakin ng isang mas ligtas at mapayapang pamayanan sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaganap ng mga loose firearms, lalo na at nagsimula na ang campaign period sa national candidates. Nanawagan naman si 1st Brigade Combat Team Commander Brigadier General Jose Vladimir Cagara sa iba pang local government units na tularan ang hakbang na ginawa ng mga residente ng Datu, Saudi Ampatuan upang mapuksa ang pagkakaroon ng loose firearms at maiwasan ang karahasang maaaring dulot ng mga ito. Pinagtibay din ng BTA Parliament ang mga resolusyon na nananawagan sa otoridad na agad resolbahin ang mga insidente ng pamamaril kung saan biktima ang isang indigenous leader at ilang public servants. Ang detalye mula kay Naphtali Bendol. Kabilang dito ang pagpatay kay Baywan Banog-Angan sa Sitio Kukor, Barangay Mantaw, Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Ang pamamaril sa 2 hafid sa Sharif Agwak, gayon din sa pagpatay kay Engineer Darlene Pasete sa Datu din Sinswat. At ang pamamaril patay kay Sunatria Gaspar, ang Assistant Schools Division Superintendent ng Sulu. Panawagan ng BTA Parliament sa Philippine National Police na imbestigahan ng mga insidente at resolbahin ito sa lalong madaling panahon at mapanagot ang responsable sa krimen. Kasama ito sa mga pinagtibay na resolution sa ginanap na sesyon araw ng Martes, February 11 ng BTA Parliament. Nagharap muli sa ikatlong pulong ang mga miyembro ng Regional Joint Security and Control Center at inilatag ang mga paghahanda para sa May 2025 national at local elections. Ang detalye mula kay Naphtali Bendol. Pinangunahan ito ni Comelec BARM Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw, PNP BAR Regional Director Romeo Macapaz, MILG Minister Shah Elijah Dumama Alba, at mga kawani mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of Education at iba pang stakeholders para tiyakin ang isang maayos, patas at mapayapang halalan sa rehiyon. Kasabay ng paglalatag ng preparasyon sa eleksyon ay ang paghayag ng mga hamon na kinakaharap at proposed resolutions upang mapahusay pa ang paghahanda para sa nalalapit na halalan. Ang pulong ay isinagawa araw ng Martes, 11 ng Pebrero 2025 sa Cotabato City. Tinanggal ng COMELEC ang lahat ng posters ng mga national candidates na wala sa designated poster areas sa pag-arangkada ng kampanya simula araw ng Martes, February 11 para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list group. Naphtali Bendol sa report. Sa Cotabato City, pinangunahan mismo ni Action Election Officer Attorney Dindo Maglasang ang pagbaklas ng mga poster. Kasama nito si BARM Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw. Nakiisa din ang mga kawani ng Ministry of Public Works, City Engineering Office, City Environment and Natural Resources Office, Cotabato City Police Office at Marine Battalion Landing Team 5.
Ang campaign period para sa mga senatorial candidates at party list organizations ay nagsimula ng February 11 at magtatapos sa May 10, 2025. Pinagtibay din ng BTA Parliament ang isang resolusyon na humihiling sa tanggapan ni Chief Minister Ahod Ibrahim na maglaan ng hindi bababa sa 10,000 pesos bilang inflation relief assistance para sa mga opisyal at empleyado ng Bangsamoro Government anuman ang employment status ng mga ito. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Ito ang isa sa 6 na resolution na pinagtibay sa sesyon ng Bangsamoro Transition Authority Parliament araw ng Martes, February 11. Sa nasabing resolution, hiniling sa Office of the Chief Minister na maglaan ng 10,000 pesos bilang inflation relief assistance para sa mga opisyal at empleyado ng Bangsamoro Government, anuman ang employment status ng mga ito. Nakasaad sa nasabing resolution na ang tulong pinansyal ay ipamamahagi bago magtapos ang buwan ng Marso. Samantala, may binabantayang low pressure area ang Pag-asa sa labas ng PAR. Nakakaapekto naman ang trough nito sa timog ng Palawan, pero base sa Pag-asa, mababa ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo. Patuloy rin na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang northeast monsoon, shareline at easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa weather bulletin mula sa Pag-asa, makikita sa ating iWeather Center, sa kasalukuyan may binabantayang low pressure area ang Pag-asa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., namataan ito 260 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Base sa Pag-asa, mababa ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo. Pero ang trough nito ay nakakaapekto partikular sa timog ng Palawan. Patuloy rin ang epekto ng northeast monsoon, partikular sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantalang ang shear line na nagdadala ng kaulapan na may mga pag-ulan ay umiiral sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Para naman sa Mindanao, asahan ang maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan dala ng easterlies. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng ulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6:21 ng umaga at lumubog ng 5:59 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Pebrero, taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at Detalye. Gayon din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita sa aming TikTok, X at Instagram accounts. Hanggang bukas, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Anuman ang hamon na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa Kanya. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bompat. Maraming salamat. Magandang gabi.